Okay. So, paano nga ba mag-upload ng product kay Shopee and Lazada? So, ito yung topic natin ngayon for this episode or for this video. So, dito, you'll expect na matututunan ninyo kung paano kayo mag-upload ng products ninyo. Yung basic na pag-upload, and then we'll try to make our product na from the start ay magkaroon ng click factor, unique factor, and at the same time, auto buy factor. So ngayon, ang gagawin natin is gagamit ako dito ng picture coming from our dropshipping also. So ito yung gagamitin natin. Sa dropshipping kasi ay may provide po na mga what do you call this? Mga creatives and pictures na pwede nyo nang i-upload doon sa mga ninyo, sa mga shops ninyo. Okay? So, if you are a traditional seller, matututunan mo din kung paano mag-upload, or zero knowledge ka sa pag-upload ng product, dito mo rin siya matututunan. Kung ikaw ay dropshipper, makikita mo rin dito kung paano mag-upload ng mga dropshipping products dito sa shop ninyo. Actually, this is the continuation nung ating na-miss out na episode. So, I was so busy at that time. So, ito yung, saan na ba yun? How to sell on Shopee episode 3. Ayan, that was 4 months ago. So, ngayon ko lang siya dudugtungan. So, if you remember, kung nakasubscribe ka dito at nanonood ka before dito, meron tayong shop na pinakita. Okay, so sabi ko, yung shop na ito yung tatrabahuin natin for Shopee. Ito yung bibigyan natin ng sales. And then we i-revamp natin lahat ng mga product lines niya or yung mga product listing po niya. Okay? So, I think this will be the episode 4 na after 4 months. Pasensya na, ngayon lang ako nag-update kasi sobrang ang dami ko naging schedule, sobrang busy, bihira na ako makapag-upload. So, just for the sake na may mga nagtatanong paano ba pa ang tamang pag-upload ng mga products, especially for Shopee and Lazada, no? So, this is the video for you. Okay? So, again, simulan natin, balik tayo doon sa shop na So, this is the shop na tinatrabaho natin. Actually, hindi ko talaga siya ginalaw for the past 4 months. Though, ginagamit ko siya doon sa aking masterclass, sa aking coaching. Nag-upload kami ng products dito. Actually, ito, sinimulan lang namin upload ng products. And then, dito rin kami nag-set up ng ads sa kanya. So, let's check again the status of this shop. For the past 7 days, ito yung progress niya. And then, yung in-upload naming product sa kanya ay itong mga ito. Okay, so kinuha din namin ito galing dito. And then, yung sum ay ginawa namin mga creatives. And then, from here, dito rin kami, ito rin yung sinet-upan po namin ng ads. So, if you go to the ads, there you go. So, ito yung this is a 2-week-old item, or I think 3 weeks old item na itong mga ito. And then sila yung pinatakbuhan namin ng ads. Okay? So, and then naputol siya ng 1 week. So, actually 2 weeks lang siya or less than 2 weeks siyang tumatakbo sa ads natin. And then ito na yung naging progress niya. Okay? Ito yung naging progress niya for the past 2 weeks. So, nagkakaroon na siya ng sales, nagkakaroon na rin siya ng growth sa pagdating sa impressions. So, dahil natigil siya, nag-reset ulit siya. So, ito, kumbaga, nag-build up ulit yung ads na ginawa natin sa kanya. So, ang setup na ginawa natin sa kanya is GMB Max and yung isa manual kasi tinetest nga namin siya doon sa aming masterclass. Pero itong mga 2-week-old item na ito ay sila din yung nag-deliver na rin ng sales, or let's say nagkaka-sales na rin din po sila. Okay? So ngayon, since ito yung shop na tatrabahuin natin, dito natin ilalagay
yung mga products na tatrabahuin natin or coming from the dropshipping products na lang para madali tayo. And just to show you also kung makakabenta ba or hindi. Okay, but wait a minute. So, before that, just to prove na yung shop na yon ay ginamit namin sa aming masterclass. So, wait. So, bibigyan ko lang kayo ng preview na ito yung ginamit namin sa aming masterclass. Okay, saglit lang po. Okay, so wait a minute. So, hanapin ko lang yun yung shop na yun. I have to check it on day 4, day 3. New list. Dami. Ito yung may logo. So, yan. Yan po yung in-upload namin. Ginawa kong picture. So, nakaraang masterclass. Or ito yung ongoing masterclass namin. Kasi pag hinabaan. So, in-upload namin siya. And then, right after then, ayan, as you can see, then, nilagyan namin ng pricing strategy, promotional strategy, and then, ipinasok namin kagad siya sa ads. So, the easiest or... So, after niyan, ipinasok namin siya, ayan, kita nyo, nung pinasok namin siya sa ads, so, doon siya, so, if you want to check the progress, kasi kailangan detalyado, kasi baka mamaya may magsabi na naman na hindi daw totoo yung ipinapakita. So, ito yung in-upload nun. Okay, ito po yung in-upload. So, nilagay namin siya sa manual ads. So, tingnan natin no, kung saan siya in-upload. Let's go past 1 month. So, this was June, I think June 6 or June 9. So, let's go with the June 9. So, June 9, 0 impression. June 10, wala pa rin. I think June 11 pala, sorry. June 11, 3 impressions. June 12, umakyat na yung traffic niya, 105 na. June 13, from 105 ata, naging 142. Saturday, umakyat na sa 989. And then after 1, 2, 3, 1, 2, 3, after 3 days, nagkaroon kagad siya ng first sale. Okay, nagka-item sold. The spending is 24, the gross is 95. Medyo magastos. Right? So, on the next day, Sunday, umakyat na yung impressions niya, yung traffic. So, ads is already working, pero product is not working. Hindi siya nagko-convert pa. June 16, nagkaroon ulit siya ng sold count. So, we spent 82 pesos over 600 gross doon sa item. And, ano pa lang siya? 1, 2, 3, 4, 5. 5-day-old item pa lang. And then, on the next day, nagkaroon ulit siya ng sales. Okay? Nagka-sales ulit siya. Wednesday, walang sales. Yan. And then, 19, nagkaroon ulit siya ng sales. So, yun yung pang 1 week old niya. Okay? And then, Friday, yun na yung namatayan siya ng ad credits. Nakalimutan namin siyang bigyan ng ad credits. So, I think nalagyan siya ng ad credits ulit. Ayan, nung June 24, dun ulit siya nalagyan ng ad credits. Kaya namatay ulit yung kanyang optimization. Ayan. Pero nung kahapon, nagkaroon ulit siya ng sales. Today, meron ulit siyang 8 items sold today. Okay? So, this setup is under manual ads. Okay? Manual ads yung ginamit namin dito sa setup na ito, and then 100 daily budget muna. Okay, so bakit ko pinakita? Because ganun din yung gagawin natin pag nag-upload tayo ng product. Okay, so gagawin natin ay babalik ulit tayo dun sa mga pictures. And then we'll try to upload 1 to 2 items ulit ngayon.
coming from the list of the product listing na in-offered sa dropshipping also. Okay, clarification na ginagamit ko lang po yung pictures ng dropshipping. So these are all applicable whether you are not in a dropshipping or not. So this time, gagawin natin, pipili tayo ng product. Nasaan na ba yun? Bluey. So ito yung i-upload natin, no? Pero bakit walang description? Okay, sige, mamaya. Gawa na lang tayo ng description mamaya. So, babalik tayo dito. So, you have to go to, pag nandito ka sa Shopee, go to My Products. So, Shopee Seller Center, click nyo My Products. And then, add new product. And then, that's the time i-upload natin yung mga pictures. So, to upload, syempre, da-download muna natin itong mga ito. So, sa ngayon, hindi ko muna sila gagawan ng creative. So, mag-stick muna ako dito sa current creatives na ito. Okay? And then, doon na ako gagawa ng adjustment kung ma-feel ko na hindi nagwo-work yung creatives. I-open ko ito kasi andito yung description niya. Okay? Teka lang. Okay, so balik tayo dito. So, lagay tayo ng product name. So, ito siya. And then, for the photos, so I think zip file pa siya, no? So, kailangan kong i-unzip. Yan. So, na-open ko na siya. So, ito na siya, no? So, balik ako ulit dito. So, upload natin yung coming from the local file. Ayan. So, ito na yung mga pictures na na-download dun sa Google Drive. Pero I suggest, no, kung ikaw naman ay dropshipper, ang suggestion ko, gumawa ka ng sarili mong uniqueness sa product mo. So, do not just rely doon sa ipoprovide sa inyong mga pictures. So, as much as possible, be creative. If you want to make difference and at the same time, magkaroon ka ng strong, unique identity doon sa product mo. So, ito na po siya. So, ito na po yung pictures natin. Then, baba ka dito. So, pipili tayo ngayon ng category niya. So, this is the product title. So, we're gonna sell 6 pieces. So, suggest ko, no, you sell it in bundle. 3 pieces, 6 pieces, 12 pieces. Huwag niyong ibenta ng by piece. Pero, okay lang din naman. Pero kasi ang kagandahan kasi if you sell it by bundle, mas competitive tayo pagdating sa pinasok nyo sa ads. Siyempre, di ba? So, the acquisition cost is enough to cover pagdating po sa magiging conversion ninyo. So, let's go with the description. So, dito, meron na ditong description tayo. Okay, balik tayo dito. Ito yung in-upload sa ibang shop din, yung product. But, we will create another upload. So, ito po yung description. Nakuha ko po yan dito sa folder na ito. So, pag naging dropshipper din po, nag-subscribe kayo, so ito rin yung ipoprovide sa inyong description. But of course, much better kung gagawa ka ng sarili mong description. Okay? Hindi niya nakopya yung yung pictures. Again, wait a minute. So, hindi niya nakokopya. So, kay Lazada lang siya nag-work yung gano'n. So, since wala, so di upload na lang ako ng pictures. Local upload. And then,
Yan. So, I will just add more pictures na lang. Yan. So, ito po itsura ng description na niya. Ito na po siya. So, siguro may bakante lang sa baba. Mag-i-insert na lang ako dito sa gitna. Parang medyo yan, siguro just to break. Kasi kailangan po avoid pagdating sa description, iwasan ninyo yung isang buong text lang. Otherwise, tatama rin si buyer ninyo na magbasa doon sa description ninyo. So, nalilimitahan nyo yung hang time na tinatawag. And sometimes po kasi sa algorithm, yung hang time na yon, isa yon sa nagbibigay or isa sa mga nagiging requirements ni platform if nag-create ng curiosity and interest yung product ninyo. So, pag hindi ka nakakapag-create, walang hang time yung buyer, so nakikita ng platform na there's no what do you call this, walang reason for them na magstay, magka-interest, or even magkaroon man lang ng add to cart factor yung item ninyo. So ganyan. So fill upan lang natin yung mga attributes dito. So yung attributes, nakakatulong po yan pagdating sa filtering, yung pag-filtering ng mga relevant products. So pipiliin ko na lang yung ano yung as best as I can. And then athletic, Korean, basic. Yan. No. Top length. Let's make it long na lang. Okay na. And then let's go with the sales information. Okay, for this one, so magkikreate ako ng per piece. So let's lagay ko quantity. And then lalagay ko 3 pieces and 6 pieces. Lagyan ko na lang din ng 1 piece or isang piraso. Tagalog. Sometimes kasi may buyer hindi nagbabasa. Ayan, isang piraso, 3 piraso, 6 na piraso. So here, we're gonna add additional variation kasi papipiliin natin siya ng sizes. So, size. So, yung size natin, we have from newborn to XL. So, let's go back again here. So, lalagay ko 0 to 6 NB, 0 to 6 months. Ito yung sizing namin. 6 to 12. Okay, and then small, 1 to 2 years, 3 to 4 years. Ayan. So, meron na tayong pagpipilian. So, ilang quantity and then anong size. Ganun lalabas. So, for the one piece, hindi ko muna ilalagay yung actual SRP niya. So, mag-excess margin muna tayo because papasok ako sa pricing strategy niya. So, siguro lagay ko muna 95. And then dito, ipasok ko muna sa 280. Let's say 290. So, hindi ko po nilalagay yung exact amount pagdating po dito. Kasi why?
Kasi nagbabago po yung platform fees, nagbabago yung supplier price. So the price must be flexible. So pag pumasok po yun sa discount promotion, pwede ka mag-slide up and slide down with your price. So ganun po yung mangyayari. So dun tayo sa 6 pieces. So ilagay ko muna dito 400. So later makikita nyo kung ba't ko ginawa yan. And then lagay tayo quantity. Oops. Okay, sa quantity po kasi, the reason why naka-virtual stock ako dito is because continuous naman ang supply nito. So, walang limit pagdating sa stock. So, magli-limit na lang ito pagdating sa capital resources na ipoprovide ninyo. So, size chart. So, magdadagdag akong size chart. So, meron naman tayo niyan yung picture. So, ito na po siya. Balik-balikan lang natin. Ito na po yung itsura ng ating description. And then, for the weight, so this is the declared weight na ginagamit namin. Okay, now, okay, pasok naman tayo sa pricing. Pre-order no, condition new. Okay, so double check. So may picture, check. May title, check. Description, check. Okay na, variation, check. So save and publish. So na-upload na natin. So ganun lang, yung pang mag-upload ka ng products mo. So, ito na po siya. So, pag nakita nyo po yung kanyang, pag tinignan natin yung product page, yung live view. So, ayan, live preview. Ito na po siya. So, may title. Ito yung pictures. This is the price range. May variation by quantity. Attributes. Description. So, kailangan na lang natin siyang magkaroon ng sales. So, this will be our product page. Ang tawag po dito ay product page. So, ito yung nakikita ni buyer. So, pag pumasok siya doon sa search page, ito yung thumbnail view niya. So, pag pumasok doon si buyer, ito yung itsura na magiging product page ninyo. Okay? So, ngayon, gagawa natin siya ng pricing strategy. So, I'll go to Marketing Center. Punta ako sa discount promotion. Hindi ko na muna explain na kasi ito yung tinuturo ko sa aking masterclass. So, kung kaya nyong sumunod, di mas okay. So, discount promotion. Click create ako. For example, DS dropship sample 1. And then, pwedeng long term po yung gagawin ninyong discount promotion. Okay lang yun. And then, wait a minute. Hindi na pala ako gagawa dito. Sorry. May ongoing kasi on discount promotion. Para mag-live kagad yung discount promotion ko, idadagdag ko na lang siya dito sa running discount promotion. So, i-click ko na lang yung ongoing ko. Edit. And then, add-on deal pala to. Sorry. So, discount promotion, and then ito. And then edit discount, add product na lang.
So, if you want to make it na mag-live kagad yung discount promotion, i-insert mo na lang sa discount promotion. So, here, lalagyan ko na lang ng price. Asan na yun? Kasi ang aking target target SRP is bumagsak ng 79. Isang piraso. Yan, dito ko. So, dito lalagay ko, baliktad. I'll make this 85. Tama, 85. 85. So, pumasok ako sa discount promotion, ibinaba ko ulit siya. So, actually, hindi pa yun yung actual SRP niya. So, naglalaro muna ako sa mga promotion. Kasi, common problem, ginagawa ng iba, sineset nila at actual SRP sa upload, tapos nagbabawas pa dito, nababawasan yung kanilang margin. So, dito, yung excess margin, dito ko pinapakain sa mga promotion. And then here, gagawin ko tong, wait a minute, 199 plus 20, 219. So, gagawin ko tong 220 na. From 290 to 220. And then this one, yung 400. $380. Later, I'll show you bakit ganito ginagawa ko. And then after nyan, ito, ay no, tatamaan to. 29. I'll make this 49. Set limit. So, saka ko na-explain na bakit ganun ginawa ko. So, itinuturo ko po yan sa aking masterclass. So, okay na? Click confirm. Ay. Sorry, mali. 380 divided by 5. 76 pala dapat. Hindi ko to pwede pala ibaba. So, it should be 76. Yan. So, minus 20. Okay. Tama. Sige. So, confirm. So, pag ni-refresh natin ito, tingnan nyo po yung price niya. Magbabago po yan. Ayan na po. Nagbago na yung price niya. So, hindi pa tayo tapos dyan. Papasok pa tayo sa discount promotion. Sa voucher. So, we will create a voucher offer. So, here, nagpa-product build up tayo. So, nagbibigay tayo ng mga pang-exchange value sa mga buyers. Dapat nga hindi ko ito itinuturo kasi ito pa itinuturo sa aking masterclass. Pero sige. Okay, magbibigay ako ng 20 pesos off. So, as you can see, I can afford to give na mataas na discount offer. Kasi, may excess margin ako. So, even if I give discounts, hindi tatamaan yung ano. So, minimum basket price 76. Hindi tatamaan yung pinaka margin. So, bakit ako nagbigay ng minimum basket price na 76? Kasi I want to land at worth 56 pesos. And then doon sa ibang item,
Kasi for example, so 85 less 20 pesos voucher, so that will be 65. So yun yung magiging actual SRP niya. Okay? So 20 pesos, pero sige, yan lang muna. Iksian ko muna kasi magte-test pa ako eh. So let's do this for a month. Usage quantity, sige, 1,000 buyers muna tayo. So kaninong product i-apply doon sa ginawa natin. Pag okay na, click confirm. So there you go. Pag nag-live siya, the buyer can apply the 20 pesos off dito sa item na ito. So from 85, the buyer will be paying 65 pesos. Dito naman, kapag nagbayad si buyer ng pag binili niya ito, so the buyer will be getting around 200 pesos na lang siya. Okay? Dito naman, so the buyer will be getting instead of 380, 360 na lang niya babayaran. So, nakapagbigay ako ng malaking discounts. The same time, nakapag-consider ako ng dalawang promotional offer kay buyer na kahit nag-stocking ako. So, I can afford because of the pricing strategy na ginawa ko. So, there you go. Ito na po siya. So, ito yung unang product na in-upload natin kay Shopee. Okay? So, sunod naman ay kay Lazada naman. For the next video, si Lazada naman yung gagawan natin ng product upload. Okay? For this time, ang natutunan ninyo paano mag-upload ng product kay Shopee. So, yung mga nilagay natin dito, mga keywords, yung pag-create ng product thumbnail, yung sa mga description, ito po ay dinidiscuss ko. Meron po itong in-depth explanation sa bawat inilalagay natin dito ng mga elements sa ating product page. So, it is discussed, dinidiscuss po ito during my sa mga aking mga paid training or mga paid masterclass po. Okay, so dito muna tayo and then sa susunod, with Shopee, Lazada upload naman tayo. And then susundan nyo po ito, makikita nyo ito, magdadagdag pa tayo ng product lines dito coming from doon sa nakuha nating mga pictures and product listing dito sa dropshipping folder. And then we'll try our best, no? Makikita nyo ito, mawi-witness nyo kung paano natin ito i-market, lalagyan ito ng ads, bibigyan ng organic traffic, so and so forth, until such na maibalik natin yung sigla ng shop na ito kasi i-revive natin yung shop na ito by by adding more new listings sa kanya, and then bibigyan ng prioritization pagdating sa pagdadrive ng traffic sa kanya. Ganon din po pagpasok kay Lazada. Okay, so thank you so much and I'll see you on our next video.